variable equals condition. So, yung condition na ilalagay mo. Then, tanong, value, if true. So, yung lalabas sa, ganito yung magiging condition niya. Kung value, if true, or value niya, if false, no? So, if, else siya. So, yung if, tas then else. So, ito yung example niya, no? So, integer, age, equals 20. So, ayun yung variable name natin, no? Sa data type. So, string result equals age greater than equal 18. Or magtatanong tayo. Magtatanong kung yung age natin is 18 na nung in-input ng user. Kung yung user by 18 greater than 18 greater than equal to 18 adult yung lalabas pag tama, greater than. Pag less than naman, magma-minor siya. So, console.writeLine result, yung magiging output niya is adult. So, yung if, adult, tas yung else naman is yung minor. No? Pag 18 pataas, adult yung mag-output. Then, yung pag 18 pababa naman, minor. So, yun lang sa ternary operator. So, proceed naman tayo sa switch statement, no? So, the switch statement is used for multiple conditional branches. So, ano siya? Puro branches siya or may mga case na condition. Parehas lang siya sa if statement pero may parang pagkaibahan din at pagkabuluhan yung sa switch statement. So, ito yung syntax niya. Switch, then variable, case value, break, case value 2, break, then yung default na code, break. So, tatlo lang yun. And, nakadepende yun sa ilalagay nating variable kung ilan gusto nating case na kakalabasan. Then, ito yung example niya. Integer day equals 3. Switch, day. Case 1. So, ito yung case 1. Console.writeLine, Monday. Then, i-break na natin to. Yung case 2 naman, console.writeLine, Tuesday. Then, break uli. Sa default naman, console.writeLine, other day, then break. So, ayun lang. Mag-ano na siya. Mag-i-input dyan kung ano yung ilalagay natin sa tatlo. No? Kung ilalagay natin sa case 1, Monday, kung ilalagay ng user ay 1 or 2 or 3, ayun yung kakalabasan sa bawat case, no? Kung iba naman yung ilalagay natin, kung sakali 6 or 7, so other day yung kakalabasan ng default natin, no? So, ayun lang yung sa switch statement per case, no? So, ilalagay natin yun kada isa, then break. Ganun lang rin yun. Katulad lang rin siya ng if-else statement. Pero sa switch statement is mas madali siya ilagay and hindi na ganun karami pa yung may ilalagay mo. Kasi sa switch statement is naka-align na siya bawat case, then naka-break lang. So, while loop naman tayo, no? So, a while loop repeats a block of code as long as the condition is true. No? So, naglo-loop siya ng naglo-loop, no? Tulad nga na nakalagay is loop. So, pabalik-balik lang siya, no? So, hindi siya nagtatapos hanggat di nagbe-break yung code. Or, kung hanggang yung condition is nag-true-true. No? So, ganito yung syntax niya. While condition, curly bracket, then yung code. Curly bracket, yung break. So, ganito yung example ng while loop. So, ito yung example niya. Integer I equals 1. Semicolon. Then, while I is less than equals 5. Then, console.writeLine, I plus which is yung increment, no? Increment. So, yung increment is nagdadagdag ng isa. Kada yung condition is nag-true. No? So, yung I kasi natin, which is yung 1, is less than 5. So, yung I natin is 1 lang.
So, kapag nag console that right line ng I, which is 1, mag-increment siya na isa. So, magiging 2 na yung I natin. No? So, pag tinanong uli, kung yung I natin is 2 na, so yung I natin is 2 na. No? I is less than equals 5. No? So, yung 5 natin, mas mataas pa rin ba? Si, 5 kesa I, which is true. No? So, mag-increment uli siya. 3 na. Hanggang sa na siya, maging 5. Hanggang sa mag-true na yung statement niya dito sa I. So, yung I natin is naging 4 na, no? Which is nag-increment na uli, no? So, yung 4 ba is mas mataas sa 4, ay sa 5. So, mag-true pa rin yun, 5 na. Doon na siya populse. So, ayun na, magiging 1 na uli siya. Kasi, na siya nag-true na siya dito. Hindi na siya mag-increment. Doon, babalik uli siya sa 1. Then, yung 1 na yun, magiging 5 uli. Then, magiging 1. Ayun lang. Maglo-loop lang siya. So, ganun lang yun sa while loop, no? And, next naman is yung for loop. So, the for loop executes a block of code a specified number of times. No? So, para rin siyang yung while loop. Pero, yung block of code niya is na-specified sa number na ilalagay. So, ito yung syntax niya. For initialization, condition, increment, or decrement. No? So, ayan yung mga pwede natin ilagay na condition sa loob ng bracket. So, ito yung example niya. For bracket, then integer I equals to 1, semicolon, no? So, parang while loop lang rin siya, pero nasa loob siya ng bracket. So, I is greater than equals to 5, no? So, mag-increment siya uli ng I sa dito pag nag-condition niya is true, no? So, yung 1 natin magiging 2. Then, yung magiging output ng console write line is magiging 2, 3, 4, 5. Then, mag-i-stop na yun sa 5 kasi magpo-pulse na siya. Then, babalik uli siya sa 1. No? So, ganun lang yung pagiging loop niya sa for loop. Nasa loob lang siya ng specified number of codes na nakalagay doon sa bracket. So, mas naka-align to kung di katulad nung doon sa while loop kasi nasa isang loob lang siya and naka semicolon lang bawat parts niya. So next tayo. So next naman tayo is break and continue naman. So para rin siyang sa loop na may increment, pero dito is may break and mayroong continue. So sa break naman, exits the loop immediately. Pag break natin yung loop is mag-exit na siya, no? Pag nilagyan natin ng bracket. So meron naman meron naman siyang continue sa susunod. So sa continue is doon na magko-continue yung increment nung ilalagay nating variable. Sa continue, skips the current iteration and proceeds to the next. So ganito yung example niya na syntax. For integer I equals 1, semicolon, then I is less than to 5, then mag-true yun. Then semicolon. Then I increment. If I, ayan, may tanong siya dito, no? Kung makikita natin. If I is equal to 3, then continue. Then skips when I equals 3. Yung loop natin na increment na 5, no? Mag-aano lang siya, magko-continue lang siya pag nag-3 na. So mag-break naman siya pag nag-5 na, no? So yung magiging output niya yung ganun. Console that right line, then I. Then yung magiging kalabasan niya is 3, 4, 5 lang, no? So next naman tayo. So, for the last one is yung methods.
So, yung methods are blocks of code that perform a specific task. So, kung matatandaan natin sa paglalagay natin na pagpe-perform natin ng code, no, is inilalagay muna natin is static void main, no, which is hindi na siya pwede pang i-return yung value nun pag naka-void, no. So, sa method naman is ito yung method natin na igagawa natin para makapag-create ng specific code or task na pwede natin ilagay sa code natin, no. So, yung method na to is ito yung pinaka parang plano mo na nakalagay dun sa loob ng code mo, no. So, hindi siya naka-program para sa class, kung hindi sa para sa iyo lang na ginawa mo. Kaya nga natawag nito na may method na nakalagay. So, pwede mo siyang i-call back ulit gamit ang string na pag-execute mo. So, ganito yung ano rin siya, nakaka-help din siya para ma-organize mo yung code mo, and pwede mo rin uli siya magamit tulad ng sinabi ko na pwede mo uli siyang i-call back para umulit yung specific code na yun na nilagay mo. So, yung syntax niya is ganito: return type method name. May method kung sakali yung ilalagay mo. Yun yung example niya. Then parameter, then code, return value. Then mag-execute na yung laman ng condition na nilagay mo, no? So, ganito yung example niya. Static integer add integer a, integer b, return a plus b. Then yung sa static void main naman, which is yung di na returnable, no? Yung bracket, string, then box, arguments, then bracket. Integer result, add 5 and 3. Console.writeLine result. Then yung magiging output niya is 8. So, ayun yung sa method mo sa loob, no? Then, so yun lamang po. Thank you, no? Maraming salamat po sa pagnood, and sana na may natutunan at naintindihan kayo sa aking tutorial.